Ngayong araw ay kakain ako. May kainan na sa simbahan kaya pupunta ako. Joke, mag-serve ako. Toto nga pala, samahan niyo ako. Maringan nga na pagbibihis ngayon, kaya nagdala ako ng sutaan na mag-serve ako. Ginagawa namin to kapag tapos ng dalaw. After neto, nabinamas na. Mukhang uulan pa. Huwag naman sana. Kasi masayang yung mga setup. Mamaya makikita niyo bibihisan si Mary. Naka-ready na nga lahat, naka-setup na. Maganda dito guys kasi minsan na mangyari sa isang taon to. Una nga namin muna ginawa, nag-grocery kami. After namin mag-grocery, nag-serve na kami. Bawal kasi videohan kapag mag-serve. Magsisend na lang ako ng pictures kung may nag-picture sa amin. 3 nga setup ng catering dito. Kakatapos nga lang ako mag-serve at nagbihis na ako ng polo. Di ko alam kung polo to or barong. Pero yaman naman akong driver. Nandito na si Kuya Bonbonyo pati si Kuya Cedric. Parang may kamukha si Kuya Bonbonyo. Sino ba yun? I was just thinking, when I was your age... Kalimutan ko na kung sino. Mukha siyang Chinese boss. Lalo na kapag naka-long sleeve siya. Yung negosyanteng Chino. Tapos nalugi. Nakapila na kami dito sa food. As usual, nasa dulo kami ng pila. Pinauna muna namin kasi mga bata namin. In case na magkaubusan, nakakain sila. Sarap nga dito guys, na pagkain dito. May burger flakes tapos fish fillet. Syempre dito tayo sa masarap sa fish fillet. Ito na nga guys, lamon na. Busog na naman si Toto. Kumuha ko ng fish fillet pati burger flakes. Nabitin ako kaya nag-round 2 ako. Fish fillet pa rin pero nilagyan ko naman ng sauce. Very good kasi lasa. Naka-round 3 pa nga ako pero hindi ko na binidyohan. Kasi baka sabihin nyo matakaw ako. Ganda nga ng design sa lamesa. Sayang di namin nagamit. Nag-start na nga ang program sa isang prayer. Meron din mga nag-perform at nag-alin ng bulaklak. At nung naghahanda na nga sila para bihisan si Mary, tinawag niya yung mga magbibihis. Bibihisan si Mary ng bagong damit. Kasi nga 16 days siya na sa community at kanina lang siya nauwi. Kaya sobrang dungis niya na. Kaya ayun, bibihisan siya. Ito na nga yung pinakakahintay natin. Habang may binabanggit ang nag-announce, nakikita na namin yung corona niya sa taas. Binabanggit dito yung mga communities na mga pinuntahan niya. At sa wakas, masasaksihan na natin siya. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak. At mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha. At siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. Napakanta nga rin kami. Ay buhay ng Diyos lamang sa ating nagkaloob. O inang mahal. Pagpasensya na yung boses ko. Gusto ko lang namin talaga kasi sumabay. Kasi team song sa Paris yan. Pagkatapos nga nun, pupunta na siya sa altar at ilalagay sa estante niya. At kinabukasan, umpisa na ng Novena Mass. Ang Novena Mass nga pala ay tatagal ng 9 na araw para sa paghahanda ng piyesta namin. Ang piyesta ng Santo Rosario, ginaganap tuwing October 7. So buong October na yon, giging busy na kami. At sa last day of October, may Living Rosary. Samahan niyo ako sa mga susunod ko na video guys. Pauwi na nga ako at nagatid lang. Salamat sa pagsama.